Maraming nalulung na angkot sa pinagbabawal na gamot. Ang pagkalat nito ay masama hindi lamang sa ating lipunan, kundi sa ating mga pamilya at kabataan na nasira ang buhay dahil sa droga. Maraming masasayang pamilya, masasayang kabataan ang nasira ang buhay dahil sa droga. Pero, ano nga ba ang rason bakit gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot? Kumakailan meron tayong mga nakilala marahil upang sila ay magbahagi sa kanilang idea at opinyon sa pinagbabawal na gamot dulot sa walang kinabukasan. Hindi ko kaya natin mga saloobin at opinyon tungkol sa ipinagbabawal na gamot. Magandang umaga sa lahat. Ako po ay si Ginang Mary Grace Vismanos Villamero at kasalukuyang nagtuturo sa F. Bangoy National High School sa ikawalong baitang at nagtuturo ng asignaturang Ingles. Magandang araw po, Ginang Villamero. Magandang araw. Ano sa palagay nyo ang dahilan kung bakit gumagamit ang ilang kabataan ng ipinagbabawal na gamot? Una sa lahat, ano ba ang ipinagbabawal na gamot? Ito ang mga iligal na mga droga, inaabusong mga gamot o mapanganib na gamot na nakapagbabago ng kaisipan at maging sa ating mga katawan. At sa tanong kung bakit gumagamit ang mga estudyante ng ipinagbabawal na gamot, ang sagot ko dyan ay para makisabay sa ginagawa ng ibang kabataan o makiuso kumbaga. Ang iba ay dahil sa kuryosidad, kung sa Ingles ay curiosity. Nais nilang maranasan rin yung sinasabing masarap na pakiramdam kapag gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Para sa inyo po, ma'am, ano ang mensahe niyo sa mga kabataan, minor de edad, o ilan pang gumagamit sa mga ipinagbabawal na gamot upang maiwasan nila ito at mapigilan? Ang nais naming mga guro at dahil kami rin ay mga magulang, ay sana ay maging maayos ang inyong buhay at magiging buhay sa hinaharap. Kung nasa isip ninyo ang pumasok sa hindi kaaya-ayang gawain, gaya ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot, kahit na maisipan yung tikman, kahit maliit na bahagi lamang, aking hiling ay wag na wag ninyong gawin ito. Hindi lamang ang kinabukasan ninyo ang lubhang masisira, kundi pati na rin ang masayang relasyon ng ating pamilya, kamag-anak at ating mga kaibigan. Sasabihin ko ito sa inyo, napakadaling pigilan o maiwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Una, mahalin natin ang ating sarili. Mahalin niyo ang inyong sarili. Lalo na ang ating pamilya. At higit sa lahat, ay magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Yan lamang po. Hello everyone! Ako nga po pala si Mrs. Gilly M. Garciano, one of the teachers in F. Bangoy National High School, and I'm handling English Grade 9. Para sa inyo, ma'am, ano ang mensahe niyo sa mga kabataan, minor de edad, o ilan pang gumagamit sa mga pinagbabawal na gamot upang maiwasan nila ito at napigilan? Para sa mga kabataan, ang masasabi ko lang ay sa mga gumagamit, may chance pa kayo na mag-stop or prevent yourself from using the drugs because it can really cause negative impact into your life. And also sa mga hindi pa gumagamit, ang sasabi ko rin ay huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Hannah Cristina Ogtip, Grade 8 UBAS SPJ from F. Bangoy National High School.
Magandang araw, Hana. Magandang araw, Bill. Bilang estudyante, ano-ano ang mga paraan para maiwasan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot? Bilang estudyante, siguro I think na we should first na let's focus on our goal muna so that we can prevent this from happening sa mostly students kay mostly ang kaning mga ipinagbabawal na gamot kay sa mismong tao man gyapon nigikan. So kailangan po natong magpalayo po ta sa mga naay in ato ba para kita po safe po ta. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Kizea Jaira E. Purazo, Grade 8 UBAS SPJ from F. Bangoy National High School. Sa palagay mo, paano naaapektuhan ang pag-aaral ng isang estudyante dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot? Sa aking palagay, naaapektuhan ang pag-aaral ng isang estudyante sa paggamit ng illegal na gamot sa pamamagitan ng sa mag-reflect gani iyahang actions na nakuha sa paggamit ato sa iyang performance sa school. Then lahi pud ang effect sa iyang sarili na murag mabago iyahang sarili ba murag malahi na jud siya. Then iyahang ugali towards sa isa ka tao or sa iyang mga kaila malahi pud murag mabago jud balain jud kaayo ang effect sa iya. Isa sa mga kabataan ang nakasaksi sa social media ng iba't ibang uri ng tao nagdodroga. Nakikita ko sa ilang mga social media ang nakakalat ng mga droga, kung saan ang iba ay nai-influensyahan nito. Isa din ito sa dahilan kung bakit sila gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Dahil din hindi ito natutukan ng mga magulang at wala na rin kontrol sa sarili. Marami tayong natutunan na kaalaman galing sa ating mga guro at ating mga estudyante. Ang illegal ay illegal. Kahit pagbaliktarin pa natin ito, ang mali ay hindi kailangang magiging tama. Maraming paraan upang magbago. Maaari tayong mag-ehersisyo, mag-focus sa pag-aaral, o di kaya't aliwin ang sarili at makisama sa pamilya o mga kaibigan upang ito'y maiwasan. Lahat sa atin nakakaranas ng suliranin sa buhay. Malaki man ito at maliit, kinakaya natin. Hindi porket nilayuan tayo ng mundong mapagbiro. Sa Diyos rin lamang tayo lalapit. Pagkatapos ng araw na mahirap, may araw pang lilipas. Kagaya lamang sa mga nalulung sa droga. May araw pang darating para sa isang katulad mong nabiko sa pangarap. May pagkakataon pang magbago. Iwasan mo ang droga, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan.